Tila nakukulangan ng ilang grupo ng magsasaka sa naging hakbang ni Pangulong Marcos Jr. na suspindihin ang importasyon ng bigas sa loob ng 2 buwan. Hiling nila, ibalik ang taripas imported na bigas sa mas mataas na antas para matulungan ang mga local rice producer. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin sa loob ng 60 araw ang importation ng regular milled at well-milled na bigas. Base sa Executive Order No. 93, kailangan raw ito ngayong harvest season at para makabawi ang mga local farmers. Pero tila nakukulangan dito ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ayon sa grupo, pinakamainam pa rin daw ang muling pagbabalik sa taripa ng bigas sa 35% mula sa kasalukuyang 15%. Kasi kung nasa 35% siya, nakakalaban tayo fair and square. Even may RTL siya. Ibig sabihin, ayaw nating lumusot itong pagkakamali sa EO62. Kumbaga, isisi lahat sa RTL. Yung nangyayari ngayon sa ating mga farmers. At 35% kasi, Paulo, ibig sabihin, ang imported rice nasa 35-38 kayang lumaban ng mga farmers pag nasa ganun level yung presyo ng imported rice. Dapat rin nila na masusing bantayan ng gobyerno ang magiging galaw ng rice importers bunsod ng import ban. Artificially itataas ang presyo kahit walang basis dahil nga again maraming stocks. Pangalawa, they would still be buying at the same 15% tariff. Yun ang dapat bantayan ng government kasi nga even before mag-start ito, may open threat na yung mga importers. Sa ilalim ng EO, Agriculture Department ang lead agency na magbabantay sa implementasyon ng import ban at makikipagtulungan sila sa DepDev at DTI para naman sa epekto nito sa merkado. Pinabibilis rin ng SINAG sa DA ang pag-rollout sa African Swine Fever vaccine para sa mga magbababoy. Nauna na rin sinabi ng DA na inaantay na lamang ang magiging tugon dito ng Food and Drug Administration at ng Bureau of Animal Industry. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.